Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. 6 na minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon dito po sa Pilipinas. Maulan na Tuesday. Tuesday yun dito sa Pilipinas. Ricky Rivera po. At sa ating mga OFW, mga kapatid na OFW sa iba't ibang dako ng mundo, our prayers are with you. Patuloy pong nalalasa ito pong bagyong Tinyo sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, lalo tigit sa Visayas at sa Mindanao. At in fact sa Cebu, sa Metro Cebu, lampas taon na ho daw, di umano, doon sa ibang mga areas, ang tubig baha. No? So, patuloy po tayong kukuha po ng mga impormasyon tingin po dyan. Pero hindi po yan yung ating tatalakayin po ngayon. Ang tatalakayin po natin, hingil po dito sa mga kumakalat na mga balita. No? Tingin po ng pagpapalit ng pamahalaan. No? At marami yung nasasabi, base sa intelligence report, yung pagpapalit po ng pamahalaan po natin dito sa Pilipinas ay pinopondohan ng mga dayuhang mga may kapangyarihan. Okay? At tuloy-tuloy po yung investigasyon ng ating mga intelligence services diyan, lalo na ng National Intelligence Coordinating Agency at ng ISAP at ng iba't iba pa. Sapagkat napapansin po nila, no, na may unusual na mga pagpasok ng mga pera dito po sa ating bansa ngayon. At saan dinadaan? Sa iba't iba pong mga channels. No? Di ko na po babanggitin sapagkat medyo sensitibo pong mga impormasyon yan. But suffice it to say na mukhang may mga pumapasok na pera. Alam niyo po ba kung bakit napakahalaga na malaman ho natin na may mga ganitong sitwasyon? Sapagkat itong mga perang ito ay tanda na may pinaghahanda ang isang malaking mga kaganapan. No? Alam niyo na ho siguro 'yan, no? Sapagkat sa experience natin sa mga kudita nung panahon ni Cory at nung panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada, bago nagkakaroon ng mga malalaking event, nagkakaroon ng unusual activity dun sa tinatawag na underground economy natin. Itong mga underground foreign exchange markets at yung sa mga casino. Okay? So, patuloy pong inaantabayanan yan at patuloy pa na iniimbestigahan ng pamahalaan yan. Sapagkat bakit? Sapagkat mukha yatang may isang malaki na paghahandaan. At base sa mga, hindi ko tayo marites, pero ito po yung mga impormasyon na i-validate pa ho namin, no? Pero sasabihin na ho namin para at least makatulong ho kayo, subscribe and like po sa amin at kung meron kayong mga nalalaman. Sapagkat meron nung kumakalat na may mga ilan na pong mga miyembro ng isang sektor ang desidido na talagang kumilos laban sa administrasyong ito. Pero meron din tayo na sasagap ng mga balita na hinihintay lang ho talaga ng administrasyong ito na kumilos o talagang gawin na nila kung ano yung gusto nila, ika nga, itong mga grupong ito. At handa sila na itaya yung kanilang mga buhay at magdeklara ng state of emergency o kaya ng martial law. No? So, may ganon. So, hindi ko lang alam kung kakayanin rin talaga na ipatupad ang batas militar. Kasi yung batas militar bago kinakailangan yung buong suporta ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng ating kapulisan. Kapag walang solid support yan, hindi ko kayang kahit na sino pang matalino, malakas na leader o pangulo,
hindi ho yan makaisa sa katuparan kasi kinakailangan mo ng pisikal na presensya dito sa ating mga pamamayanan para mo mapagtanggumpayan na i-implement ang batas militar. At sigurado ko kung magkakaroon ng ganyan, may active resistance yan siyempre sa mga civil society groups at mga ilang pang mga grupo. At malamang sa hindi, baka even yung mga factions, no, dyan po sa ating sandatahang lakas. Ako lamang po bilang isang ama, ako po'y at Pilipino, ako po'y nalulungkot sapagkat napipilitan ho talaga tayo na pumunta sa ganyang sitwasyon dahil nga sa patuloy na dinidali nitong administrasyon hingin sa flood control project anomalies. Kung ako sa inyo, mga Ginoo, bilis-bilisan nyo na. Sapagkat kung di tayo magkakaroon ng, o hindi kayo magkakaroon ng resolusyon yan, bago yung mga nakatakdang mga petsa ng 16 up to 30, baka pagdating ng December, iba na ho yung Pangulo natin. Kung hindi man, at pagpilitan pa rin ng mga oposisyon na grupo na ma-realize yung kanilang gusto na mangyari sa ating pamahalaan, baka magresulta ho yan sa isang madugo talagang komprontasyon sa pagitan ng mga grupong maka-administrasyon at sa pagitan naman ho ng mga hindi na mga grupo. So, ang malinaw po ay wag ho tayo wag ho tayong padadala sa emosyon. Wag ho kayong mag-panic buying, wag ho kayong gumawa ng mga major mga decision muna hanggat hindi nare-resolba itong isyong ito. No? At wag ho din tayong padala dun sa mga panawagan ng iba na palitan itong pamahalaan to ng isa pang sindikatong mas malala kaysa dito sa mga miyembro ng administrasyong Marcos. No? At kung talagang kinakailangan ituloy itong pagkilos laban sa pamahalaan, dapat gawin ito ng mapayapa, gawin ito ng ayon sa batas. Sapagkat kapag nawala na sa atin yan, yung paggalang natin sa batas, ano pa ho tayo? Wala na. There's no republic to speak of. So, at sa ngayon din po sa balita, 30,000 yata ng mga kapulisan ang kanilang i-deploy doon sa area po ng People Power Monibet para mapangalagaan ang seguridad ng mga nagrarally pati nung kanilang mga grupo. Okay, subscribe and like po. Sana po manood kayo palagi dito sa Current PH at wag po ninyong kalilimutan na tumangkilik din po dun sa aming Agenda Media Forum na nagaganap either Thursday or Friday po ng week na yon, no? So, yan po yung kailangan magkadyaw tayo, manalangin tayo para hindi maging malala itong sitwasyon natin ngayon bilang isang bansa. Maraming salamat po.